sumasagot Amen. Praise God. Ngayon magbasa tayo sa aklat ni John. John chapter 9, verse 26 to 35. Amen. Sabi dito, sinabi nga nila sa kanya, anong ginawa niya sa iyo? Yung mga nagtatanong dito, yung mga Pharisees, no? Paano ang pagkapadilat niya sa iyong mga mata? Sinagot niya sila, kasasabi ko pa lamang sa inyo at hindi ninyo pinakinggan. Bakit ibig ninyong marinig uli? Amen. Ibig baga naman ninyong kayo'y maging mga alagad niya. At siya'y kanilang inalipusta at sinabi, ikaw ang alagad niya, datapwat kami mga alagad ni Moises. Nalalaman namin nagsasalita ang Diyos kay Moises na tapat tungkol sa taong ito ay hindi namin nalalaman kung taga saan siya. Amen. Sumagot ang tao at sa kanila ay sinabi, narito nga ang kabila-bilalas na hindi niyo nalalaman kung siya ay taga saan. At gayon may pinadilat niya ang aking mga mata. Nalalaman namin hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan, datapwat kung ang sinumang tayo maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya'y pinakikinggan niya. Amen. Buhat ng lalangin ang salibutan ay hindi narinig kailanman na napadilat ng sinuman ang mga mata ng isang taong ipinanganak na bulag. Amen. Right. Kung ang taong ito ay hindi galing sa Diyos, ay hindi makakagawa ng anuman. Amen. Sila ay nagsisagot at sa kanya'y sinabi, ipinanganak ang lubos sa mga makasalanan at ikaw baga ang nagtuturo sa amin. At siya'y pinalayas nila. Amen. Nabalitaan ni Jesus na siya'y pinalayas nila at pagkasumpong sa kanya ay sinabi niya, sumasampalataya ka baga sa anak ng Diyos. Praise God. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan, maraming salamat sa mga salitang ito. Yes, Lord. Hallelujah. Na ipinahintulot mong aming buksan sa Thank you. umagang ito. Kabayaan Yes. kami, Panginoon, kapahayagan, makalangit na unawa. Right. Ito din ang aming mga puso upang ang mga bagay nito ay kapag ito man ay tumama sa aming puso, Panginoon, magkaroon kami ng bunga, ito'y tumubo at makita ang Kristo sa aming buhay. Amen. Thank you, Lord. Purihin ka, Panginoon, ang lahat na ito'y tinataas namin sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Praise God, mahal po ang makaupo ang bawat isa. Amen. Praise God. At kasi po mangusap sa pinaka-common na subject sa message patungkol sa liwanag. Amen. At nung pa man, palagi na natin naririnig patungkol sa liwanag. Praise God. Kaya maaaring mabilis natin o madali natin tayo makarelate. Amen. Sa topic na ito, madali nating ma-appreciate kasi lahat naman tayo pamilyar sa liwanag. May idea na tayo kung ano ang liwanag. Tuloy ng Diyos, mga kapatid natin, hindi sila kilala pero pamilyar eh. O, nakita ko na dati, hindi ko na maalala na yan. Praise God at ang Diyos ay mabuti sa atin sa umagang ito. Pero bago nating pag-usapan itong John chapter 9 verse 26, nais ko po munang buksan natin ang mga salita ni Apostol Pablo dito sa 2 Corinthians chapter 4 verse 6 to 7. Sa kanila natin i-tailor doon sa John chapter 9. Sabi po dito, chapter 2 Corinthians ito. Yamang ang Diyos ang nagsabi, magningning ang ilaw sa kadiliman, na siya nagdingning sa aming mga puso upang magbigay ng liwanag ng pagkakakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Kristo. Ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa upang ang dakilang kalakhan ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos at wag mula sa aming sarili. Praise God. So, kung mapapansin nyo, ang sabi ni Apostol Pablo,
masyado siyang maingat at masyado siyang specific doon sa mga tao na pinapatungkulan niya na kanyang mga sinasabi. Kasi alam naman natin, hindi naman lahat talaga, praise God, na naniniwala sa salita ng Diyos. So, bagamat maniniwala man o hindi, bilang anak ng Diyos, kailangan nating sabihin ang kanyang salita. Amen. Amen. Pero ganun pa man, sa ibang parte, kagaya minsan ng Panginoon, ay nagsalita siya ng talinhaga, pero ang sinabi niya sa kanyang mga alagad, yung interpretation ng talinhaga. At nagtanong siya, bakit sinabi mo ito? Nasasabi ng Panginoon, sa kanila ay upang hindi nila maintindihan. Diba? So dito, makikita natin na ang Panginoon, masyado siyang maingat. Si Apostle Pablo, masyado siyang maingat. Sinabi niya. Diba? Kasi alam nyo, si Apostol Pablo, kung kumpara sa ibang mga alagad, hindi naman siya kagaya ng ibang alagad, di ba? Ang kanyang ministry nag-umpisa sa isang masalimuot na pangyayari. Hindi siya kagaya ng ibang alagad na kagaya nila John, nila Lucas na ng ibang mga alagad ni Santiago na sa gilid ng dagat, dinaanan ng Panginoon, sumama ka sa akin, di ba? Si Apostol Pablo, bago pa man yun, siya ay kaaway ng mga Kristiyano. Diba? So, nung nandun na siya sa landas ng pagtupad, kumbaga nasa ministry na siya ng pagtawag sa Panginoon, masyado siyang maingat sa kanyang mga sinasabi. Diba? At dito, binuksan niya ang kanyang, sinabi niya na nangungusap siya patungkol sa liwanag. Amen? Sabi niya, ang Diyos, no, ang siyang liwanag. Diba? Babalik natin sa 6 para maano natin. Sabi niya, yamo ang Diyos ang nagsabi magningning ang ilaw sa liwanag. Nung sinabi niya yon, alam natin na tumutukoy sa Genesis chapter 1, verse 3. Pag binubuksan ng liwanag, lagi tayong binabalik doon sa creation. Kasi ang mga nangyayari sa Old Testament, lahat yan yung nakabatay. Yung mga apostleship, yung mga milagro, lagi niyan may pinagmumulan. At yun ay lagi nagmumula sa New Testament. Yes. Diba? So, kaya nga pag nagbabasa tayo ng Biblia, hindi lang lagi sa New Testament. Nagbabasa tayo lagi, kasama na rin sa Old Testament. Right. At ubus natin maunawaan yun. Siyempre, meron na tayong message na pinag-uusapan, binibigyan lalong liwanag ito para lubos nating maunawaan. Amen. Right. Amen? So, sabi niya, nung sinabi niyang magningning ang liwanag, tumutukoy siya sa Genesis chapter 1, verse 3. Gaano ba kahalaga ang liwanag sa atin? Kung mapapasin natin, minsan ang Panginoon, naglalakad siya. Nandun na siya, presensya bilang isang hain para sa kasalanan ng bawat isa. At nandun din siya bilang isang kordero. At gumagawa siya ng mga milagro, gumagawa siya ng mga bagay na mga makanangit. Puro ang mga tao, dinadaan-daanan lang siya. So, sabi ng Panginoon, sa ano ko ba ikukumpara ang mga lahing ito? Sabi niya, kagaya kayo ng batang naiwan sa pamilihan. Diba? Bagamat, alam mo yung pinapatunugan mo na ng maliit na laruan, pero tulala pa rin. Diba? So, kung mapapasin niyo yung panahon natin, kung gaano sila ka-busy, gaano sila pursigido gumawa ng mga personal na bagay, hindi nila napapansin yung mga current events, di ba? Yung mga gira sa ibang bansa. Kung familiar tayo sa message, magbabasa tayo ng message, yung sabi ng prophet na flashing red light of his coming, tinipon niya yon sa paparating na trend. Amen. Di ba? Pag dumarating yung trend, may mga ilaw yan, may mga warning signs. Right. Amen. May nagsasalita na lumayo kayo sa trend, di ba? Baka mahagip kayo. So yung mga ilaw na yon, yung mga warning signs na yon, at yung mga, yung mga nagsasalita, kinuha ng prophet yun na flashing red light of his coming. Right. Na alam natin, na pag nakita natin yung mga bagay na yun, dapat naghahanda na tayo. Amen. That's right. Kasi pag dumadating yung train, at nakikipag-usap ka sa katabi mo, nagsara pala yung train, naiwan ka. So sa panahon na to, bagamat maraming ilaw, diba? Maraming warning signs, yung tao busy pa rin sa personal na ginagawa. Amen. That's right. Kaya sabi ni pastor, ikaw mag-exhort, ilagay sa schedule, sabi ko, hindi talaga ako marunong mag-exhort. Hindi ako marunong mag-encourage sa tao.
Pero sabi ko, word of God naman ito, siguro ma-encourage ito kasi mga believer ito eh. Yes. Right. So, Praise God. alam natin na ang salita ng Diyos, kapag pamilyar tayo sa mensahe, makikita natin, kumbaga, ang kaisipan natin, ang atensyon natin, laging ipinupokus ng Diyos sa kanyang muling pagbabalik. Amen. Nandun na tayo, sinasabi na, ang vision mo, tuparin mo, kung gusto mo makatapos sa pag-aaral, gawin mo yan. Sabi ng Right. prophet, di ba? Right. Kaya sabi nga ng prophet, kung bukas tumating yung panahon, ngayon tutuloy ko pa rin itong ginagawa ko. That's right. Di ba? Kumbaga, hindi tayo ginagawa ng Diyos na para bang mga tao na disusit tayo. Bagamat meron tayong guide, pero ang Diyos, tinitingnan niya kung paano i-apply yung pananampalataya sa buhay natin. That's right. Para tayo kumilos. Nandoon yung problema, nandoon yung suliranin. Pero Yeah. meron tayong taglay na liwanag. Right. So yun yung magiging guide natin, di ba? Amen. So habang naghihintay tayo sa Panginoon, nandyan yung mga current events na yan, mga maguluhan sa ibang bansa, at dito sa atin, magulo na rin, di ba? Nakita niyo yung mga nangyayari sa atin. Bagamat ipinapakita sa atin ng Diyos yung mga bagay na yan, mga kapatid, isa lang ang sinasabi sa atin, kailangan maghanda tayo Yeah. dahil yan ay mga patay-sinding ilaw Yes. na inihahanda tayo sa muling pagbabalik. Amen. Right. Amen. Busy tayo sa ginagawa natin. Busy tayo sa business. Right. O iba, busy sa pag-aasawa. Di ba? Ano pang gusto mo? Gawin mo lahat yan. Pero huwag mong walain yung paghahanda Amen. sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Yes. That's right. Alam mo, pag naghahanda ka, lahat-lahat yun eh. Lahat-lahat yun na iniisip mo na baka may maiwan ako. Di ba? So sabi niya dito, sana huwag tayo lumayo, no? Sabi niya, ang Evangelio, the gospel also is called the light. No? Kaya tawag dito, the light of the gospel. Sabi niya, the only light of the gospel can penetrate the darkness of the lamp light in the world is the word of God. Kasi, wala namang, alam niyo yung mga ilaw na yan, mga artificial na ilaw na ito, pagdating ng liwanag, hindi na ito masyado napapansin. Nakita niyo ba yung mga ilaw niya sa poste? Sa gabi, maliwanag masyado yan. Pero pagdating ng araw, liwanag, lahat yan di mo napansin. Kasi isa lang ang tunay na liwanag. That's right. Di ba? So, Good. kung may liwanag man sa reliyon, may kakaunting liwanag tayo nakita doon. Sa reliyon, sa denomination, tinuruan tayong naalala dyan, yung sa denomination pa tayo, sabi masamang gawin to, masamang gawin yan. Kaya paano binukod tayo, di ba? Nagkaroon tayo ng holiness. Pero nung napunta tayo sa message, nagkaroon tayo ng revelation, hindi lang basta maliit na Amen. ilaw, Right. hindi kabuuan ng ilaw, Amen. na walang iba kundi si Kristo. Right. Lahat ng maliit na liwanag na yon na nasa atin, lahat yon ay nabaliwala. Amen. Amen. Hindi ibig sabihin nabaliwala na nawalang kabuluhan. Kumbaga, lahat yun ang tinamaan ng ilaw, hindi napansin. Kumbaga, hindi naman masyado pansinin. No? Sana naiintindihan natin. Mga Right. So, sabi niya dito, ano ba ang gamit ng ilaw? Kailangan ko pa ba yung kayo turuan? Alam na natin, di ba? Ano ba ang gamit ng ilaw? Para makita ang liwanag. Pero, for the sake ng preaching, ito sabi niya, sa John 12:46, sabi natin, sabi ng Panginoon, ako'y naparito ng isang ilaw sa sanlibutan upang sinumang sumampalataya sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. Parang napaka gasgas na. Ako ang ilaw. Diba? Pero talaga bang ang mananampalataya ay nasa ilaw na talaga? Diba? Isa sa isang araw, pagising natin, ang sama ng pag-iisip natin, di ba? Napakamalisyoso ng pag-iisip natin. Doon ka muna na. Masyado tayo naging fault finder. Talaga bang nasa ilaw tayo? Diba? Masyado tayong judgmental sa kapwa natin. Masyado tayong nagiging legalista na para bang pag hindi naniwala sa atin ng tao ay impyerno na agad siya. Diba? O di kaya naman kapag ang isang pangaral ay hindi natin naiintindihan, sabihin natin sa demonyo ito. Nakakarinig ba kayo ng ganon? Kapag hindi mo naiintindihan ng aral, sabihin mo sa demonyo na. Diba? So sabi dito, ako ang liwanag. Kaya nga, kapag wala tayong naintindihan, o sa panahon na lugmok tayo,
kapag maintindihan natin na tayo anak ng liwanag, tayo anak ng Diyos. Amen. Amen? Lahat ng mga bagay na yun ay mapapawi. Kung tatamaan lang naman tayo ng kapahayagan, kung talagang ang kapahayagan ng Diyos ay nasa atin, maintindihan natin, hindi tayo masyadong malugmok sa problema. Takot na tayo. Diba? Takot na takot tayo sa problema, hirap na hirap tayo sa problema, na para bang wala tayong Diyos. Di ba nakakahiya naman sa Diyos? Diba? Na para bang ang Diyos wala nang ginawa sa buhay natin mula pa nung tayo tinawag niya. Diba? Napakaraming problema natin. Iisipin mo, bakit ka nakarating ngayon sa umagang ito? Dami mong problema na nakaraan. Sa ngayon, para bang wala ka ng Diyos. Bakit? Masyado ka nang nalulod sa takot. Nakalimutan mo na anak ka ng ilaw. Amen. Amen. Right. Anak ka ng Diyos. Diba? Praise God. Kaya minsan nakakairita na rin masyado minsan. Pag makita mo isang mananampalataya na parang helpless na siya sa sarili niya, na parang pakiramdam niya wala na sa Diyos. May nagagawa ng Diyos sa iyo eh. Tutuusin, di ba? Amen. Sa Acts chapter 20, verse 24. Sorry, i-wrap up ko lang. Sabi ko dito, dito pala sinasabi niya Apostol Pablo, gusto niyang patunayan, no? Gusto niyang sabihin sa lahat na ang ministry niya, ito ay galing sa Diyos. Right. Kasi Amen. nga, maraming mga natatakot sa kanya. Kasama ba natin yan? Di ba yan yung naghabol sa mga kapatid natin? Di ba? Di ba yun yung pumapasok-pasok sa mga bahay-bahay, tapos dinadala doon sa mga government officials, sa mga mataas na pari? Alagad talaga yan. Di ba? So dito, gusto sabihin niya po sa Pablo na ang ministry ko galing ito sa Diyos. Amen. Kaya sabi niya, tatapoy hindi ko minahal ang aking buhay, na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoon. So, saan niya tinanggap yung ministeryo niya? Sa Panginoon. Amen. Jesus, na magpatotoo ng Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Na isang araw, mag-isip-isip tayo, paano ba ako naging mananampalataya? Paano ba ako naging preacher? Paano ba ako tumatayo ako sa pulpito, nangangaral ako, wala akong lisensya galing sa gobyerno, pero may lisensya ako galing sa Diyos. Amen. That's right. Dati sa Apostol Pablo, meron siyang lisensya, permado ng mga matataas na pwesto sa gobyerno, papasukin mo yung bahay na to dahil may mga born again Christian dyan. So, ganun si Apostol Pablo. Pero nung siya ay nasa Diyos niya, wala na siyang lisensya. At ang sabi niya, yung ministry ko na ito, galing ito sa Diyos. Amen. Hindi That's na to right. galing sa gobyerno. That's right. Diba? Kaya nga, kapag tayo ay nasa Diyos na mag-isip-isip tayo, amen? Right. Saan pa galing? Ang pagiging born again Christian ko, paano ba ako naging born again Christian? Hanggang ngayon pa, born again Christian ka pa rin kasi nandito ka dahil may crush ka. Diba? Born again Christian ka pa ba dahil dito, dahil may barkada ka? Paano ka ba naging Christian? Diba? Born again Christian ka ba? Pupunta ka dito kasi marami kang ka-close. So, pag-isipan mo, paano ka naging born again Christian? Paano ka naging believer? Paano ka naging nobel ni Kristo? Amen. At Right. pinanggagalingan ba yan ay ang Diyos talaga o yung sarili mong motibo? Amen. Right. Kaya tapat lumagot tayo sa pananampalataya. Amen. Sabi niya dito, ang ministeryo po ito ay galing sa Panginoon. Amen. 2 Corinthians chapter 2 verse 4. Tayo punta na sa quotation. Sabi dito, sapagkat sa malaking kapigatian at hapis ng puso, ay sinulatan ko kayo na may maraming luha. Hindi upang kayo palumbayin, kundi upang inyo makilala ang pag-ibig kong napakasagana sa inyo. Diba? So, ang sinabi ng Apostol Pablo na yun, sabi niya, ang ministry ko galing sa Diyos, kumbaga suportado yun ng gawa ni Apostol Pablo. Amen. Sabi niya, kasi alam natin sa Apostol Pablo, nasa kulungan siya, di ba? Kadalasan sa mga sulat niya, nandoon siya sa loob ng kulungan. At ilang beses niya sinabi kung gaano karami ang palo na naranasan niya sa Panginoon dahil sa Ebanghelyo. Amen. At sabi niya dito, di ba? Sabi niya, ilang beses ko kayong sinulatan na may kapigatian. Hindi para bang naniningil siya, hindi. Kundi sinasabi niya na ito, totoo talaga ito. Di ba?
Itong pagiging apostol ko ay may kaagibat kung paano si Kristo ay nagdanas ng hirap. Ito ngayon, nagdadanas ako ng hirap dahil sa Ebanghelyo. Amen. Diba? Kung baka ibig sabihin, ang kanyang pagiging apostol ay may confirmation. Amen? Ito ay galing sa Panginoon. Right. Yun ang gusto kong tatak sa ating isip sa umagang ito. Paano ba tayo naging Kristiyano? Amen. Amen? Kailangan isang araw, pag-isip-isip natin, mapagtanto tayo natin na nagiging mananampalataya tayo, hindi lang dahil, amen, sa isang bagay na napilitan ka lang, o sa isang circumstansya lamang, kundi naging Kristiyano ka dahil tinawag ka ng Panginoon. Amen. Right. So kung babalik tayo dun sa binasa natin, ito ay ang bulag, no? Pinanganak na bulag sa John chapter 9 verse 26 to 35. Yung po yun ay ang bulag na pinagaling ng Panginoon. Alam niyo mga Pariseo, lagi sila naghahanap ng mali sa Panginoon. Amen. Right. Diba? Marami siyang pinagaling, marami siyang himala na ginawa, at kahit na yung sa Sabat, gusto nilang huliin sila kasi binayolit nila yung Sabat. So lahat, naiisip nila. Ang sabi ng prophet, the Pharisees and the leaders of his day always tried to belittle him before the people. Kasi gusto siyang maliitin, di ba? Ng mga tao, ng mga Pharisees, harap ng tao. That was just a way that the devil had of working. Isipin nyo, sabi ng, nandun siya, ang ginawa niya, ipiniperform niya, yung ministry niya, kung ano siya, liwanag siya eh. So nagpagaling siya. Question ng mga mataas na opisyal ng simbahan, saan galing ito? Ba't ka gumaling? Hindi nila nakita na yung liwanag nandun na. Amen. Di ba sabi sa Isaias, ang mga may sakit gagaling? Amen. So nandun yung Kristo na pinupulpil kung ano yung hula sa Kanya. Pero itong mga magagaling sa kautusan ni Moses, di ba sabi niya, kami alagad ni Moses. Naalala niyo ba yung isang araw, isang beses ang Panginoon may encounter din sa mga Hudyong ito? Sabi nila, kami mga anak ni Abraham. Dakila ka pa ba sa aming anak ni Abraham? Sabi ng Panginoon, kung kayo ay anak ni Abraham, kilala niyo ako. Kasi sabi niya, before Abraham was I am. Alam niyo, yung espiritu na yan, patalon-talon lang yan. Sa panahon natin, may maririnig din kayong ganyan. Bride kami. Diba? End time basis kami. Kung hindi tayo sa amin, wala na kayo. May narinig ba kayo nagsalita na gano'n? Marami, di ba? Mag-ingat tayo sa ganong espiritu, mga kapatid. Kung wala kami, wasak na kayo. Para nakakapaninig ba na yung mga ganang salita, di ba? Ito ganun din. Anak kami ni Abraham. Sabi ng Panginoon, kung anak kayo ni Abraham, dapat kilala niyo ako. So, itong Kristo nandito sa harap nila, ginagawa yung ministry niya, sabi sa Isaias, pero hindi kilala ng mga Pariseo at Escriba. Amen. Gaano tayo kaingat, gaano tayo ka-aware na ang Diyos gumagawa sa gitna natin, pero hindi na pala natin alam. Amen. Ang Diyos gumagawa sa kapatid mo, ang sama-sama ng tingin mo, hindi mo alam kung may kilos pala Diyos sa Kanya. Ang dami mong malicious na iniisip sa Kanya, yung pala ginagamit sa ng Diyos. Diba? Ito naman siya, dahil walang influensya, hirap na hirap pakakilos. Alam naman sa panahon natin ngayon, di ba? Ang nag-govern sa mundo natin, sa gobyerno, kung sinong malakas, may influensya, yun yung mas pinapaniwalaan. Amen. Di ba? Yung Panginoon, maraming hindi naniniwala sa Kanya. Pero sabi dito, Tagalogin na lang natin, sabi niya. Ang mga Pariseo at mga pinuno ng araw, may English yan, ay palaging sinusubukang maliitin siya sa harap ng mga tao. Sige ito rin. Yan ang paraan ng paggawa ng dyablo. So paraan ng dyablo yan. That was just the way that the devil had to work. Sabi niya, lahat ng mga Pariseo at mga guro noong panahon niya ay patuloy na minamaliit si Jesus. Amen. Amen. Lahat ng panlalait na maibibigay nila sa Kanya, ginawa nila. Tama? Amen. Amen.
Palagi nila siyang binabantayan, hinahanap kung saan siya maaring magkamali. Amen. Ano ba sabi sa English dyan? Po. They watch him constantly to find where they could find a fault. Tama naman ba? Lagi sila naghahanap. Sa tuwing gumagawa siya ng tama, lagi nilang hinahanapan ng mali. Mali ang Isipin mong klaseng espiritu yan, di ba? Gumagawa ka ng tama, ito naman may mga taong busy, hinahanapan ka ng mali. So, saan galing ang ministry mo ngayon? Di ba? Sabi niya dito, palagi nila siyang okay. Kailan ba nawala ko rin? Tuloy na lang natin yan. Sabi niya, they were always finding something that they could belittle him about and say. Tama, di ba? If he was a man of God, he wouldn't do it this is a way, or if he was a man of God, he wouldn't do it that way. Parang ganyan-ganyan talaga sa panahon natin ngayon, di ba? So, tandaan natin, sabi ko kanina, ang Diyos ay kumikilos sa atin. Isang quote pa, at yararapan ko lang kasi alam niyo, gusto kong magbabad tayo sa preaching. Kasi alam niyo, ang preaching, yun nga yung main dish. Kung sa salo-salo, yan yung main dish. Yan yung the grandest show, the grandest part of the show, kumbaga yung preaching. Sabi niya dito, that old scheme, yan, susundan mo lang. And that old scheme has never ceased. Kumbaga, yung lumang nakasanayan na yan, pakanan na yan, ay hindi yan tumigil. No? Sabi niya dito, there's many times that a minister will make a mistake, and if he comes into a neighborhood, a precious brother who is trying to do what's right, and to lead the people right, everything that the devil can point to the unbeliever or the so-called Christian in that neighborhood to throw off on that man. Ano bang ibig sabihin niya? Sabi niya, yung lumang scheme na yan, ang tawag scheme sa Tagalog, ay hindi na kailanman yan tumigil. Sabi niya, maraming beses na ang isang ministro ay magkakamali. At kung siya ay makarating sa isang lugar, isang mahalagang kapatid na nagsisikap gumawa ng tama, so tama lang siya ng tama, at manguna sa mga tao gumawa ng tama at manguna sa mga tao ng tama, anumang bagay na maaring ituro ng dyablo sa di mananampalataya, sa tinatawag na Kristiyano sa lugar na yon upang ibato laban sa taong yun, gagawin niya. Amen. Diba? Kumbaga, yung espiritu na yan, nandito niya sa panahon natin. Sino bang hindi nagkakamali? Diba? Sabi ng prophet, ito, sa taas. Isa pa. But they just tried to find every little shadow that could find him, to try to belittle him in the sight of the people. And that's the way the devil wants. They want the way to hurt you, influence you before the people. That's the way you want to watch careful what you do. Walk like a real man of God. Amen. Diba? Talk like men of God. See? Act like men of God. Live like men of God, because the devil, your adversary, is going about to roaring lion. Diba? Trying to devour what he can. Praise God. Amen. Bakit sinabi ministro? Tapos sabi, may isang ministro na nakagawa ng pagkakamali. Tapos, marami yung sinasabi. Itong ministro na ito, blah blah blah. Diba? Tandaan natin ang sabi ng prophet. Sabi niya dito, don't say nothing about Christians. Maybe some of them don't live just right or do just right, but that's God's child. Kita mo ba, sis? Glory. You know,
If you go to fighting one another, God give us both a whipping. Akala mo parang pupunta ka doon, tutuwid mo siya. Ha? Mali ka, Brad. Tama ko, tutuwid mo siya. Pag ginawa mo yun, pareho kayong paluin ng Panginoon. Diba? Sabi niya, kaya't huwag kayong magsalita ng masama laban sa mga Kristiyano. Maaring ang ilan sa kanila hindi namumuhay ng lubos na tama, ngunit sila ay anak pa rin ng Diyos. Amen. Diba? Hayaan natin ang Ama ang siyang magtuwid sa kanyang mga anak. Kung tayo mag-away, baka tayong dalawa, parusahan ng Diyos. Kaya't mas mabuti pang iwan na lamang natin sila at ipanalangin. Subukan nating mahalin sila at ituwid ng may pagmamahal at baka tulungan sila ng Diyos. Amen. Yan yung ilaw. Yan yung ilaw, mga kapatid. Linalugmok yung kapatid mo, bumbay mo. Kasi tigas ng ulo niya ito eh. Alam mo, ito puro iskandalo ang buhay niya ito eh. Diba? Kung talagang mayroon kang liwanag ni Kristo, hindi ganun yung asal mo eh. Diba? Ano sabi? Ipanalangin mo siya. Amen. Sabi niya, don't say nothing evil about Christian. Amen. Yan ang pagkaingatan natin, mga kapatid, na magsalita. Pero gusto ko linawin na, itong sinasabi ng prophet, iba ito kapag ang isang preacher ay nasa pulpito. Kasi pag nasa pulpito, pag ang pastor natin, pag sinaway ka, di ba? Ang pastor naman kasi pag nasa gitna na, may kabanalan pa rin magsalita. Hindi niya sasabihin na napakaganito mo. May kabanalan pa rin yan. Hindi niya sasabihin yung mga mahahalay na bagay pa ito. Isasawayin ka. Pero ang sinasabi nito, off the pulpit. Kaya sabi dito ng prophet, pupunta sa isang lugar, diba? Siguro magbahay-bahay, diba? At sasabihin mo, ito siya, ganito siya. Iwasan natin ganyang asal. Diba? Ito. At magtatapos na rin po ako. Sabi, the real Christian way is to hide everything you can from a brother. Hindi ito yung parang kinukonsinti ka eh. Hindi totoo yan. Pag nakagawa ng mali, hindi mo na may tatago yan. Diba? Nandun na yan eh, kilala ka na ng lahat. Pero, ang isang Kristiyano, hindi niya trabaho na ipakalat pa yan. Amen. Sabi niya dito, ang tunay na Kristiyanong paraan ay itago ang makasira laban sa isang kapatid. Hindi yung anuin mo pa. Diba? Nasa putik na nga eh. Lubog mo pa, don't tell his bad things. Diba? Parang ikaw din, di ba? Makasalanan ka, pero tinanggap pa ng Diyos. Amen. Di ba? Si Hope nga eh, di ba? Pinagtanggol ng Diyos. Di ba? Marami sa Old Testament pinagtanggol ng Diyos kay Satanas, di ba? Sabi dito, just tell what you know about him is good. If anything is bad, let it alone. Poor fellow has get enough against him. Anyhow, don't try to take a pull and shove a man further into the ditch. Ano bang sabihin? Ang tunay na Kristiyanong paraan ay itago ang anumang makasira laban sa kanyang kapatid. Huwag ilantad ang kanyang masamang bagay. Sabihin lamang ang kanyang magagandang bagay. Kung may mali, hayaan na. Sapat na ang pinapasan ng isang tao. Huwag subukang itulak siya ng mas malalim sa hukay. Ministry ba ng Kristiyan yun? Ang Kristiyanong ugali ay tulungan siyang bumangon at ilabas sa hukay. Hindi itulak pa siya pababa. Subukan natin siya itulungan. Ngunit sa kasamang palad, marami sa atin ngayon ang gustong maghanap ng masama. At iba pa, at ilantad yun. Bakit natin sinasabi ito? Kasi ito yung scheme sa huling araw. Ito yung kalawang na siya nagpapasira sa bawat iglesia sa panahon ngayon. Sabi ko nga dati kay Pastor, ano ba ang pinagmumula ng division? Ordinaryong membro? Di ba ako, may maniniwala kaya sa akin, ordinaryong membro na ako di ba? Sino ba naglalagay ng division sa bawat iglesia? Di ba? Sabi na po si Pablo, tandaan natin yung pinagmumula ng pagkakabaha-bahagi. So dito, tandaan natin na kapag ang isang kapatid nagkakaroon ng problema, kapatid, ang mission mo upang ipakita sa kanyang liwanag. Kapag may problema siya, pag nagkamali siya, kagaya sabi ng prophet
kanina, nagkamali din ako, nagkamali ka din. At ang kailangan natin gawin ay pumunta sa Kanya bilang liwanag. Amen. So kapag may kapatid, tanda natin, ilang kapatid na ba ang nawala sa Diyos dahil sa iyo? Hindi ho yan ministry ng Kristiyano, kapatid. Hindi ho yan, hindi ba yan? Sabi niyo, for instance, if one of your brethren make a mistake and do something wrong, which subject to do, I unto, nagkamali din siya, sinasabi niya. Nagkamali din yung prophet. Amen. Every one of us. But as we go along, let's remember, we are brothers. Amen. Diba? Nagkamali ka, nagkamali ko, nagkamali sila. Hindi tayo magkaway. Amen. Magkapatid tayo. Ang sagwa naman na magkasama tayo dati, tapos hindi tayo nagkikibuhan sa kalsada. Diba? Oh. Praise God. Yung mga terorista nga sa ibang bansa, nagpaplastikan, di ba? Nasa isang mesa daw sila, nag-uusap. Pero pagpunta sa bansa nila, nagbubumbaan sila ng missile. Pero nandun sila sa isang mesa, nag-uusap. Papayapaan daw. Pero pagbalik sa bansa nila, missile sa missile ang labanan. Ang pangit naman kung sa Kristiyano i-apply yan. Amen. But as we go along, just remember, we are brothers. We are brothers. And if we got any fighting, let's fight with one another. No? Bring it together. Bring it before our brethren and settle it. Amen. Kaya nga, ang hirap ng di ba? Ang hirap ng lingkod na may isipin mo, meron kang kagalit. Amen. Di ba? Paano ka makapagpatuloy ng paglilingkod na may iniisip kang may taong may masamang loob sa'yo? Kaya sabi ko sa inyo, mga kapatid, isipin natin, ilang brother ba at sister ang wala na ngayon dahil sa'yo? So sa umagang ito, tandaan natin, tayo yung liwanag. Amen. Amen. Ang buong church na ito ay liwanag. Amen. At kapag may brothers sa labas na makita natin na wala na ngayon dito at may sama ng loob, reach out natin. Amen. Ibalik natin dito. Huwag natin sabihin, kaya napakawala yan kasi matigas ang ulo niya. Yung sabi ng prophet dito, nagdusa Lord. maray, inumsubo pa sa putik. Amen. Di ba? So bilang isang liwanag, di ba sabi ni Apostol Pablo, kayo'y awang anak na ng liwanag. So ang ministry natin ngayon ay upang i-reach out sila. Amen. Amen. Maraming salamat. Tumayo ang bawat isa. Hallelujah. Tayo po'y manalangin bago ibalik sa AFC. Amang Diyos sa mga pangyarihan, maraming salamat sa biyaya mo sa araw na ito. Lord, kami po'y walang alam na kahit anumang bagay. Natatakot kami umpisahan ang isang bagay na alam namin, Lord, na ikaw lang ang makakagawa. Pero sabi mo, wala kang gagamitin, kundi Panginoon kami din. Kaya nandito kami, ay patuloy na nagpapagamit sa iyo, Panginoon. Nawa ang mga salitang ito, narinig namin, ay hindi ito magtatapos sa araw lang na ito, Panginoon. Kundi sa pagpapatuloy ng aming buhay, ay ito'y aming ganapin, ito'y aming ipamuhay at upang makilala mo, sabi mo, Panginoon, malalaman namin na kami mga alagad mo, kung kami ay nag-iibigan. Tulungan mo kami sa araw na ito na lahat na ito, Ama, ay maibalik sa iyo ang kaluwalhatian. Pasalamat. In Jesus' name we pray, Father. Amen, Jesus.